Hi everyone! So may gusto ko i-share sa inyo dito sa aking... May bago akong na-discover na gamot dito sa aking kati-kati, which is hindi ko siya masasabi totally talaga na normal na kati-kati lamang dahil magdiretsahan na tayo. Ito ay ringworm. So nag-start ang lahat ito, maliit lamang siya. Maliit siya na bilog. Nag-start siya sa aking kilikili sa left side. Then, hanggang sa nangati siya ng nangati, kinakamot ko siya, lumipas ang isang araw, 2 days, 3 days, 4 days, and 1 week. Hindi siya nawala. Then, akala ko naman, normal lang kasi nga, diba, summer. Tapos, since nandito ako sa Italia, so isip-isip ko, normal lang kasi pa-summer na, ang time na yon. So, mainit, sobrang init. Then, nag-garden ako, then may alaga akong aso. So, parang sa isip-isip ko is normal lang siguro. Then, nung kinamot ko na siya ng kinamot, bigla siyang lumaki kinabukasan. As in, hindi lang siya, hindi lang asing malaki, kundi lahat ng buong kilikili ko, nilamo na siya. As in. Tapos, sa sobrang day spirit ko, nag-search ako sa Google, nag-search ako sa online, sa YouTube, kung ano yung pwedeng gamot dito. Kasi, hindi lang sa left side, pati na rin sa right side. So, both talagang kilikili ko. As in, na-damage talaga. So, ang ginawa ko, may na-discover ako sa online. Ang unang gamot na nakita ko doon, sa mga vlogs dito rin sa YouTube, si clotrimazolo. Ewan ko ba kung ganito din ba yun? Kasi sa Italian language kasi. Hindi ko alam sa Pilipinas kung ganito din ba yung marka. Pero, try ko siya as in. Clotrimazolo. Okay. Ganyan. Hanggang sa nakaubos ako ng isang box. Yan. Umabot siya ng 2 weeks sa akin sa 2 kilikili. So, pero nagmamild yung kate as in. Kaso nga lang, bumabalik siya paulit ng paulit. Nangangati ulit siya after mga ilang days lang. Nagpapahinga siya ng kate, tapos bigla siyang nag-dry. Kaso after 2 weeks, bumalik yung kate. As in, makati na naman. Hindi ko maintindihan kung bakit nakaubos na ako ng isang ganito. So, ang ginawa ko dahil ubos na, bumili ulit ako. So, ibig sabihin, nakadalawa na ako. So, within 1 month. Sa 1 month na to, nakaubos ako ng 2. Clotrimazolo. Hindi siya as in totally nawala ang kate. Which is, thankful ako kasi nakatulong din siya, diba, nung mga isang buwan na yun, nakatulog ako na kunti. Kasi, diba, lalong sa madaling araw, sa gabi, makati talaga siya. So, ang ginawa ko, since naubos, nakaisip ako na, since 2 na yung naubos ko, pero hindi naman siya talaga totally nawala, nandito pa rin. Nagsisearch na naman ako sa internet kung ano yung magandang gamot para dito sa kilikili ko, kasi grabe na talaga siya, as in, kung makikita ninyo, ngayon, hindi na kasi nga, namumula to actually, super red talaga nito buong kilikili ko. At hindi lang dyan, pati na rin dito, kasi sa dibdib ko. And then dito sa likod ko, yan, mayroon na rin siyang ringworm. So, diba, parang nanganak talaga ng nanganak. Pa isa-isa hanggang sa tumubo na naman dito sa gilid sa braso ko. Yan, dito sa pisngi, meron din to Since ganitong nangyari, since naubos ko yung 2 nito, dahil desperate ako, nasa-search na naman ako sa internet. Then, may bago akong nakita na, sabi nila, sa mga nagbablog na mga English ata, yun sila yung nakita ko. Kung saan ako napadpad So, kaka-search kung ano yung pwedeng gamot dito sa aking mga kati-kati. So, hanggang napadpad ako sa Nizoral. Ito siya, si Nizoral. Which is, ang kaibahan nila, ito ay 2% cream. Ang si clotrimazolo kasi 1% lamang siya. And then, magkaiba yung price nila, which is, mas mahal ito si Nizoral kasi worth, magkano yung nito? 16 euro siya. Nabili ko siya ng 16 euro. Si Nizoral. Si clotrimazolo naman is
12 euro lang siya. So, di ba, medyo malaki pa rin ang diferensya sa kanilang dalawa. Which is, hindi ko sinasabing, kasi generic siya. Ito, generic lang. Pero hindi ko naman sinabi na, porket generic ay hindi siya effective. Pwede rin naman effective to. Uulitin ko. Nakatulong din naman siya nung bago pa lang kasi 'di ba hindi pa siya ganoon kalaki, hindi pa siya ganoon kalala. So nakatulong tong dalawang box na naubos ko. Kasi nagmild naman yung cut eh. Pero nga lang bumabalik siya. So until nga napadpad ako kay Nizoral. Ito si Nizoral, dito na siya. Ganito. Ito yung kanyang tube. Unlike dito sa Clotrimazole, ito naman siya yung tube niya. So kayo. So, ang ginawa ko, trinay ko siya as in nilagyan ko ng nilagyan kasi nga desperate ako, dinamihan ko na, no? So, yan. Ganyan. Ulitin ko kasi naglagay na ako kanina pero ulitin ko ulit kasi diba makati siya. Pag sobrang kate, ang ginagawa ko, 2 beses ako naglalagay. 2 beses sa umaga at 2 beses din sa tanghali. So, di ba, medyo okay na siya. Nag-dry na talaga siya and then light na yung color niya. Unlike before sa Clotrimazole, as in super red talaga niya. Red na red din, naglalaway. Alam niyo ba yun, yung mamasa-masa siya. Ganun ang feelings. Tapos sobrang kati, tapos lalong-lalo na pag mainit. Diyos ko, alam niyo yung feelings na hindi ko talaga maintindihan. Yung kating, tas nakakahiya, di ba? Lalong lalo na pag nasa labas ka. Sobrang kate. So, ganyan. Tapos, alagyan ko rin sa kabila, kasi dalawa sila nga. Pero, as you can see, guys, dry na siya talaga dito sa left side. Kunti na lang yung redness niya. Yan. Alagyan ko siya ng buong-buo. Yan. And dito din sa aking dibdib, kasi meron din siyang konti. At dito rin sa aking likod. Meron din yan, as you can see. Guys, namumula din siya. Ito yung bago to eh. At hindi lang yan guys, ang mas malupit, dito din sa singit ko, meron ding 2. As in sa left hand side, singit na to kaya laking bagay ito. Hindi na siya ganun kakate. As in, nag-mild talaga siya. Talaga siya, nag-dry. Super dry na siya. Then, hindi na siya ganun kakate. Unlike before, sobrang kate. Tapos, dito siya, hindi na siya ganun kakate. Nakakatulog na ako. Hindi na siya ganun kakate. At, as in, lalong-lalo na pagdating sa madaling araw, sobrang kate talaga. Wala akong words na masabi, kundi sobrang kate. Alam niyo yun, yung gusto mo lang matulog, antok ka na, pero hindi ka makatulog dahil sa sobrang kakatehan. So, ito sila. Hindi ko alam kung paano ko to i-explain ko na lang siguro. Gagawa ko ng panibagong video para ma-explain ko sa inyo kung paano nag-start to, saan nag-start, at bakit ako nagkaroon nito. Kasi, hindi ko naman masasabing sa hygiene, kasi malinis naman ako sa katawan. So, hindi ko masasabi, diba? Pero lang, kasi nag-start to nung daging sa init, then may alaga akong aso na, tapos sa pagsuswimming, diba? Doon. So, malaking bagay ito. Nakatulong talaga siya. So, try nyo rin kung meron kayong kate-kate na hindi, desperate na rin kayo kung anong gamot or kung anong gamot na gusto nyo i-try, baka sakaling makatulong. Then, hindi lang to, meron din akong shampoo, pero i-separate video ko ito dahil hindi naman siya natural lamang na dandruff, pero i-separate video siya. I-separate video ko, gagawin ko to ng tutorial. Separate video ko lang para hindi ganun kahaba tong video na to. So, yun lang guys. Sana nakatulong sa mga kagaya ko naghahanap ng gamot para sa kati-kati or sa ringworm. Thanks for watching guys.